si Deputy Speaker Representative Janet Garin at si Representative Tiangco. Nagkatensyon rin sa kasagsagan ng pagdinig ng Infra Committee. Si Representative Leila de Lima naman sinabing walang personalan ang imbitasyon kina Representative Ko at dating Senador Grace Poe na dumalo sa pagdinig ng naturang komite. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Nagkatensyon sa kasagsagan ng pagdinig ng House Infra Committee kanina sa pagitan ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin at Navotas Representative Toby Tiangco sa kasagsagan ng pagdinig ng House Infra Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Nag-ugat ang tensyon ng questionin ni Tiangco kung bakit hindi maaaring magbigay ng testimonya under oath ang mga nakaupong mga mambabatas. Inihayag ni Tiangco na nasa 13 billion pesos ang ginawang budget insertions ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co sa ginanap na bicameral conference. Tinangka ni Garin na pigilan si Tiangco subalit paulit-ulit na inihayag ni Tiangco na I have the floor. Hirit naman inabota sa Representative Tiangco na mahalagang humarap sa pagdinig sina Representative Co at dating Senador Po na magsisilbing resource persons. Giit pa ng mambabatas, importante upang patunayan na hindi pinagtatakpan ng Kamara ang kanilang mga kasamahan. Pabor naman si Tiangco na independent body na lamang ang dapat mag-imbestiga sa mga questionable flood control projects at hindi ang Kamara. Pakinggan natin ang naging tugon ni na Representative Garin at Representative Tiangco. Nip the bud. Putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USP. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the floor. On the Yan ang naging tensyon kanina sa pagitan ni na Representative Garin at Representative Toby Tiangco. Samantala, walang personalan. Ito ang binigyang diin ni mamamayang party list Representative Leila de Lima sakaling imbitahan sa pagdinig ng House Infra Committee sina dating House Appropriations Panel Chair Saldi Co at dating Senate Finance Chief Grace Poe upang bigyang linaw kung bakit lumobo sa higit 1 trillion ang budget ng Department of Public Works and Highways sa 2025 General Appropriations Act mula sa original na pondo na nasa 900 billion pesos. Sa manifestation ni De Lima, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng presensya ni Nako at Po upang kanilang maipaliwanag ang nangyaring insertion na tinalakay pa ang 2025 national budget.
Ayon pa kay De Lima, huwag isipin ni Deputy Speaker Janet Garin na pinipersonal nila sina Ko at Po. Layon lamang nito na malinawan ang issue ng insertion. Una na ang inihayag ni dating Department of Public Works Secretary Manuel Bonoan na wala siyang alam sa paglobo ng kanilang budget, lalo at ang nangyaring insertion ay naganap sa bicameral conference. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Leila De Lima. We have to understand what happens sa BICAM. And makakasabi sa atin yan, yung report mismo na hindi pa nakikita ng karamihan and testimony as resource persons of those in the know. And that refers to both chairs of the APRO Committee of the House and the Finance Committee of the Senate. So it's just a form of a manifestation. At gusto ko lang pong sagutin ng konti yung punto ni the Honorable Congresswoman Garin was saying something, let's not make it personal. Who's saying that we're making it personal? Nothing personal here. It's all about public interest. It's all about truth and accountability. Wala akong personalan dito. Thank you very much. Pinuna din ni Representative Garin ang proseso ng proyekto ng Department of Public Works and Highways para mapasama sa pambansang pondo. Sa interpelasyon ni Garin kay Bonoan, pinalinaw niya kay Bonoan paano ba nasasama sa National Expenditure Program ang isang proyekto. Tugon ni Bonoan, mga district engineers ang nagsusumite ng listahan sa central office na isinusumite naman sa Department of Budget and Management para makonsidera sa National Expenditure Program. Inihayag ni Bonoan na mga district engineers din ang responsable sa pag-monitor sa implementasyon ng proyekto. Hindi rin umano bago ang questionableng insertion sa budget at lumalabas na ilang taon na rin itong pinapayagan. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, matagal ng practice ang budget insertions, kaya panahon na para matuldukan ito dahil ito ang simula ng korupsyon. Samantala, sa pagtatanong naman ni Representative Terry Redon, itinanggi ng 11 construction companies na dumalo ngayon sa pagdinig ng Infra Committee na mayroon silang ghost at substandard flood control projects. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng Infra Committee kung saan patuloy ang interpelasyon ng ating mga mambabatas sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.